Tila umiinit ang sibling rivalry, inismiran lang ni PBBM ang paratang na tsa-tsa at no elections ng kapatid niyang si Senador Amy Marcos. Para naman sa Malacanang, diversionary tactic lang ito ng senadora. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. I wanted to know elections. Allegedly, sir. Napangisi na lang si PBBM kanina nang tanungin ang kanyang reaksyon sa video presentation ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos kahapon sa Senado. Inakusahan ng senadora ang dating majority bloc at ang Marcos Jr. administration na may balak daw magsagawa ng charter change para sa term extension ng mga opisyal at ang isang no election scenario sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, wala itong katotohanan. Unang-una, ang Pangulo, yung ka natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanungin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo. Sa kanya inyo itanong. Una na rin kunestyon ni Senator Tito Soto ang umano'y source ni Senator Amy sa kanyang naging video presentation kahapon. Posible raw kasi na nabigyan lang ng mali siya ang mga ordinaryong usapan at biruan sa pagitan ng mga politiko. Oras na ikwento ito sa ibang tao. Inakusahan kasi ni Senator Amy ang former SP na nakipagpulong kay House Speaker Boje D para umano pag-usapan ng tsa-tsa. Tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Para kay Yusek Castro, diversionary tactic lang ang mga akusasyon ng presidential sister, lalo na't magsisimula na ang impeachment trial ni VP Sara. Maaari rin daw na inililihis lang ang issue sa mga nangyaring kaguluhan sa Senado tulad ng nangyaring barilan at pag-eskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Political fiction naman kung tawagin ng isang kongresista ang tsa-tsa claims ni Senator Amy Marcos. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tingog Party List Congressman Jude Asidre na diversionary tactic lang ito ng senadora para malihis ang atensyon ng publiko sa ICC warrant ni Senator Bato de la Rosa at impeachment trial ni VP Sara. I think at the very least it's an irresponsible act or as a responsible word to say for a statement coming from a senator of the Republic. Hindi man ang papag-usapan ng charter change Not in the House, not in the Senate, and not even in the news, di ba? Hindi na papag-usapan lately ang constitutional change. And why now? At a time when all of our focus should be on the impeachment trial. Una nang tinawag ng Senate minority na propaganda at fake news ang alegasyon ni Senator Amy na niluluto na umano ang charter change para isulong ang term extension ng Pangulo at hindi matuloy ang 2028 elections. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.